Hello guys! Magandang araw po. For today's video, i-share ko lang po kung anong mayroong mga ugali ang mga employer dito sa Hong Kong. Bago ang lahat, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako pala si Lindsay. Please subscribe to my channel, Lindsay Vlog. Maraming salamat. Una guys, sa oras, kailangan pag gumising ka ng umaga, may oras din yun. Halimbawa, nag-work yung mga amo mo, kaya dapat ka gumising ng ganitong oras dahil pag hindi ka nakagising sa ganyang oras, umiiba na ang mood nila. Tapos dahil, syempre, kung halimbawa mayroon kang alaga, nag-aaral, kaya kailangan mong gumising sa tamang oras dahil pag hindi ka alert sa paggising mo, yan ay kakatukin ka nila dahil gusto nila on time palagi mag-prepare ng ganito. At saka kailangan nila palaging advance ang pag-prepare ng mga gamit, pag-prepare ng mga pagkain nila. Kaya kailangan advance ka sa time na gusto nila. Tapos, halimbawa sa oras ng meet up ng amo mo, halimbawa sa utosan ka ng amo mo na sa ganitong time, i-meet mo ako, kaya ibibigay ako sa'yo. Don't be late. Sasabihin ka agad yan sa'yo dahil ayaw nila na late ka, ayaw nila na naghihintay na siya, wala ka pa, gano'n na matagal na yung hintay niya, nilate ka sa oras na meeting, na meet up nyo, meet up time nyo, malilate ka kung anong time ang gusto niya na i-meet mo, talagang umiba yung mood niya, parang nagagalit. Saka sa oras naman ng pagligo, kailangan 15 minutes lang. Pag sumobra ka sa 15 minutes, pupunain ka na naman niya lahat on time, lahat naka-ready sa time. Kahit sa pagligo, sa pag-market, sa pag-luto mo, kailangan may oras. Ako, sa mga employer ko, halimbawa pag naliligo kami, may mga time yun. Kailangan 15 minutes lang, tapos na yung pagligo mo. Hindi ka na sumobra sa 15 minutes. Tapos, sa pagluto ko, kailangan 5 o'clock. Prepare mo na lahat-lahat yan. Dahil 6 o'clock, kailangan mo na talaga mag-start sa pagluto. Dahil pag hindi ka nag-start ng 6 o'clock, talagang malilate ka sa time na oras ng dinner nila. Kaya, bago ka mag-start ng mga work mo, sinasabi na yan ng amo mo na ganitong time ang dinner, ganitong time ang lunch, ganitong time ang breakfast. Pero depende sa kanila yon dahil importante na prepare mo na ang lahat. Bahala sila kung hindi mo na sila kakain. Basta mag-prepare mo na sa time na gusto niya dahil halimbawa kahit hindi siya kakain, pero hindi mo rin piniprepare yung pagkain nila, umiba yung mood nila. Ayaw nila yung ganyan. Gusto kasi nila, kung ano yung time na gusto nila, kailangan mo sundin. Hindi sa katulad sa ibang mga amo na okay lang sa ibang bansa na ganito, kung malate ka ng konti, parang okay lang sa kanila. Pero dito, hindi, talagang sisinain ka ng amo mo. Tapos, sa time naman ng lunch, kailangan 12 o'clock, nakaserve na yung pagkain sa table. Kaya, kailangan mayroon ka rin time management na i-prepare mo na yung pagkain mo bago mag-12 o'clock para magluto siya sa time na gusto nila kung pagkain. Siyempre, minsan hindi naman natin alam, baka 1 o'clock meron silang appointment. Kaya, kung ano yung time na gusto nila, kailangan na nandiyan na yung food na naka-ready sa table. Tapos, sa dinner naman, halimbawa, kung sabi ng amo mo na kakain kami ng 7, every dinner 7 o'clock. Yan guys, tandaan nyo dahil kailangan mo talaga i-prepare yung food. 7 o'clock sa table na siya. Dahil pag hindi pa yan naka-prepare, magagalit na yung amo mo. Sabihin na, bakit hindi mo pa piniprepare ng maaga para pag 7 o'clock kakain, alam mo na yung time namin sa dinner, dapat i-prepare mo na siya ng maaga. Talagang magagalit sila at saka hindi kanila gugustuhin pag palagi ka lang nagkakamali ng ganyan na hindi mo masunod ang oras na gusto nila. Then, next guys is yung pag-uugali nila about sa pagkain. Yung mga amo ko, hindi sila kumakain ng malamig na pagkain. Diba sa atin, kung kahit
yung pagkain natin warm lang, di ba, okay na lang yun sa atin. Pero sa kanila hindi guys. Kailangan, halimbawa, pag nagluto ka ng pagkain nila, kailangan pagtapos mo magluto, iserve ka agad yun. Yun ang gusto talaga nila, na mainit ang pagkain na kinakain nila. At saka, halimbawa, delay ka sa pagluto, at saka hindi pa sila dumarating, tapos naluto mo na yung pagkain nila, ayaw nila yun, hindi nila kakainin yun. Pero parang umiiba yung mood na nila na sa oras ng pagkain pag ganyan. Siguro maraming naka-experience ng ganito, na pag sinita ng amo, tapos nakasimangot ka, ayaw nila yun. Parang iba yung iniisip nila pag halimbawa nagagalit sila sa'yo, tapos parang nakasimangot ka, parang hindi na mapinta yung mukha mo, ayaw nila yun. Gusto nila pag nagalit sila sa'yo, tahimik ka lang, hindi ka sumasagot, tapos relax lang yung mukha mo, hindi yung nakasimangot. Yan, parang okay yan sa kanila. Pero pag halimbawa nagagalit sila sa'yo, tapos sumasagot ka, nakasimangot ka, ayaw nila. Yan din ang mayroong pag-uugali yung mga employer dito. At kung aalis ka ng bahay, dapat alam mo na kung ano yung gusto ng mga amo mo. Kung mayroon ka pupuntahan, alam mo na yun na ganito, isarado mo, ito, ganito, i-check mo, double check mo lahat. Dahil pag nagkamali ka dyan, ayaw din nila yan. Talagang nagagalit sila. Diba sa atin pag umalis tayo, okay lang pag nakabukas yung mga bintana, ganun. Dito sa kanila, ayaw nila yan. Kailangan pag umalis ka, nakasarado lahat ng mga bintana, pintuan, yung mga stove, yung mga gamit nila, kailangan yung mga damit na nakasampay, kailangan nakapasok yan lahat sa loob. Ayaw nila na pag nalaman nila na umalis ka ng bahay, hindi nakapasok yung mga sinampay mo sa loob, yung mga bintana mo naka-open, ayaw nila yan, magagalit sila. Yan ang mayroon din na mga pag-uugali ang mga inchik. Ito yung friend ko na isang vlogger din, pero matagal na siya sa kanyang amo, kaya interviewin natin siya kung anong mayroong ugali yung mga amo niya. Ugali ng amo ko. Ang naging ugali ng amo ko before is yung mga Chinese kasi guys, sila, yung parang may pagka bossy. Yun, ugali naman ng amo ko dati sa pagdating sa alaga ko is yung ayaw nila nang sinasungitan mo yung anak nila. Ayaw nila na mayroon kang every time na may kasalanan, bigla mong sigawan. Ayaw nila yun. Kasi parang parang kung pwede lang, ayaw nila magalit sa anak nila. Ganoon sila. Pero pag may kasalanan naman yung anak nila, yung iba, nagdidisiplina naman. Pero marami kasing dito na tinotolerate nila yung anak nila. Kaya yung mga helper dito nahirapan din. Kasi sila, yung iba lang hindi lahat. Ikaw nahirapan mo ba? Nagtotolerate ng anak nila. Ako, sa awa ng Diyos, yung mga naging amo ko, yung anak nila is hindi naman tinotolerate. Pero may friend ako na ganun, yung nahihirapan siya. Yun lang. Maraming salamat sa pag-share ng experience mo sa amo. Dahil iba-iba naman kasi guys, ang amo, iba-iba din ang ugali. Kaya guys, huwag kayong mag-base sa mukha ng employer. Dahil may mga employer na mukha na seryoso. Mukha na yung seryosong mukha pero mabait pala yun. Tapos may mukha din na yung approachable, may mukha na yung masayahin, parang ang bait tingnan, pero supladin pala, maldita pala. Ganon, kaya hindi mo talaga mabibase sa facial expression ng magiging amo mo kung anong ugali niya. Pero nasa inyo naman yan guys kung paano nyo i-handle yung employer nyo, yung ugali ng employer nyo. Basta sundin nyo lang kung ano yung gusto niya. Wala namang problema yun kahit magagalit ba sa sinunod mo yung gusto niya. Wala naman siyang reason na magagalit sa'yo. Thank you so much for sharing. Anyway guys, don't forget to subscribe her channel. Ito pala si Shell Wonder Vlog. Yes, subscribe me too. And that's for today's video. Maraming salamat sa panonood guys. Thank you so much and please subscribe to my channel, Lindsay Vlog. God bless you all. See you on next video. Mag-ingat tayong lahat. Bye-bye.